May isang binata na galing sa isang mahirap na village na nangangarap na makasali bilang isang Emperor's Army of Soldiers. Ang kanyang layunin masuportahan financially ang kanyang village back home kaya siya naglakbay patungong Imperial Capital. Habang naglalakbay ang binata ng mag-isa, may nakita siyang isang first-class danger beast at walang kahirap-hirap na pinaslang niya ito. Nakausap niya ang dalawang tao na kanyang iniligtas at nasabi niya na gusto niyang pumunta sa Imperial Capital at kumita ng malaki doon. Pero sinabihan si Tatsumi ang ating bida na ang Imperial Capital ay isang lugar na hindi karapat-dapat na pangarapin. Ang mga taong naninirahan doon ay mas halimaw pa kaysa sa isang beast na kanyang tinalo pero hindi nagpapigil si Tatsumi sa kanyang pangarap at layunin. At yun na nga, nakarating na siya sa Imperial Capital at manghang-mangha siya sa kanyang nakikita. Mag-a-apply sana siya bilang isang army of soldiers ng capital pero nakita niya sa form na magsisimula siya bilang isang low-rankang official. Hindi niya ito nagustuhan at gusto niyang magsimula bilang isang commanding officer pero ang ending, na-kick out siya. Habang nag-iisip siya sa labas, dito niya nakatagpo ang isang member ng assassins na si Leon. Nasabi ng babae na may alam daw siyang paraan na mas madaling makakita ng trabaho sa gobyerno. Pero may hininging kapalit ang babae kay Tatsumi at ito ay paglibre niya ng tanghalian. Nasa restaurant na sila at nilibre niya ang babae, sabi pa nito na may direct contact siya sa isang military at madali siyang makapasok pag nagbigay siya ng pera. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang pera sa babae at pinaghintay siya sa restaurant. Pero sa kasamaang palad, hindi pa din bumabalik ang babae at siya pala ay naloko nito. At dahil naubos ang kanyang pera sa panlolokong ginawa ng babae, ending ay sa kalsada siya natulog. Pero may isang kalesang dumaan at lulan nito ang isang babae at nag-offer sa kanya na tumira sa kanilang bahay. Nasa bahay na siya ng babae at tinanong siya kung nag-iisa lamang ba siya sa kanyang paglalakbay. May dalawa pa siyang kasama patungo sa Imperial Capital ngunit nagkahiwa-hiwalay sila ng landas. Nalaman niya mismo sa security ng babae na ang capital ay kontrolado ng Prime Minister. Kinokontrol niya ang Emperor na isang bata pa lamang at kaya ang capital ay nabubulok sa labas man o sa loob. Isang gabi habang nasa kwarto si Tatsumi, umatake ang mga assassins na tinatawag na night raid. Lumabas siya sa kanyang kwarto at nakita niya sa labas ng bintana ang mga assassins na nakapatong sa mga wire. Pinatay ng mga assassins ang mga bantay ng babae at ang kanyang ama. Nagmamadali si Tatsumi at hinahanap niya ang babaeng kumupkup sa kanya para ito'y maprotektahan. Naabutan niya ang babae sa isang lugar at nasundan pala siya ng mga assassin. Walang nagawa si Tatsumi at dinepensahan niya ang babae laban sa mga assassin. Kumilos na ang babaeng assassin para patayin ang babae, nilagpasan si Tatsumi at pinatay ang mga bantay nito. Papatayin na sana ang babae pero nilabanan ni Tatsumi ang assassin para iligtas ang babae. Patuloy ang kanilang labanan at natusok siya sa dibdib gamit ang espada na may sumpa. Laking gulat ni Tatsumi na buhay pa siya at tumama lang pala sa isang bagay na binigay sa kanya ng village chief. Muntika na sanang mapatay si Tatsumi ng assassin at swerteng pinigilan ito ng kasamahan niyang assassin na si Leon. Ito ang babaeng nakatagpo niya at kinuha ang kanyang pera. Ibinulgar ng mga assassins na ang babaeng kumupkup sa kanya ay isa palang demonyo. Inaakit nila ang mga taong galing sa kabundukan na pumunta sa capital gamit ang mga masasarap na salita at ginagawang laruan at pinapahirapan. At doon niya natagpuan ang kanyang dalawang kasama na si Sayo at Ieyasu na pinahirapan hanggang sa mamatay. Wala nang buhay nang makita niya si Sayo na nakalambitin at si Ieyasu ay nasa bingit ng kamatayan. Nakumpirma ni Tatsumi na ang mga sinasabi ng mga assassins ay totoo patungkol sa kanilang target na kumupkup sa kanya sa daan nang sinabi ito ni Ieyasu ang buong katotohanan. Hindi na nakapagpigil si Tatsumi at siya na mismo ang pumatay sa babaeng kumupkup sa kanya. Hindi na kinaya ni Ieyasu ang kaibigan ni Tatsumi ang mga dinanas niya at ito'y binawian ng buhay sa kanyang harapan. Gustong pasalihin ni Leon si Tatsumi sa kanilang grupo bilang isang assassin dahil nakitaan ito na may angking galing at talento. Nasa teritoryo na si Tatsumi ng mga assassins na tinatawag na Night Raid. Ipinakilala si Tatsumi sa lahat ng mga miyembro nito at ang iba ay hindi nagustuhan ang pagsama nito sa kanilang hideout. Nasaksihan din niya ang mga pagsasanay na ginagawa ng ibang member at namangha si Tatsumi.
Tinipon ng boss ang lahat ng mga members para alukon si Tatsumi na sumali sa kanilang grupo. Pilit na kinukumbinsi si Tatsumi at sinabihan na dapat tapusin kung anuman ang pinakadahilan o pinakaugat nito kung bakit nalulugmok ang Imperial ng kasamaan. At yun na nga, nakumbinsi nila si Tatsumi na sumali sa kanilang grupo bilang isang assassin na pumapaslang ng mga masasamang tao. Ang unang training ni Tatsumi ay ang pagluluto kasama si Akame na nakatukas sa kusina. Ang unang mission ni Tatsumi ay ang pagpatay sa isang ogre na kumukolekto ng pera galing kay Gamal na isang merchant. Itong mga target nila ay gumagawa ng kasamaan sa mga inosenteng tao na naninirahan sa capital. Pinagkakaperahan nila ang mga tao gamit ang panlilinlang nito at pag-blackmail. Excited si Tatsumi sa magiging mission niya kasama si Akame at Leon. Walang tiwala si Akame na kaya niyang patayin ang ogre na isang malakas na mandirigma. Duda si Akame kung kaya bang pumatay ng tao si Tatsumi. Napatay na nila Akame at Leon ang merchant at nag-aalala sila sa kalagayan ni Tatsumi laban sa ogre. Dinala ni Tatsumi ang ogre sa tahimik na lugar at yun na nga, nagsimula na ang kanilang labanan. Sa mga narinig ni Tatsumi galing mismo sa ogre, hindi matiis na magalit at maipaghiganti niya ang mga inosenteng tao at dun tinapos ni Tatsumi ang buhay ng ogre. Nakabalik na sila sa hideout at proud na mag-report sa resulta ng kanilang mission. Nakumpleto ni Tatsumi ang unang mission niya na walang galos man lang. Pinabilib ni Tatsumi si Akame at laking pasasalamat ni Akame na ligtas ang ating bida. At dito nagtatapos ang una at pangalawang episode sa buhay ni Tatsumi.